Okay po, topic natin, paano pumayat pagkatapos kumain ng napakarami. Okay, buong taon napakarami na kain. Ngayon, paano papayat? Kaya ba pumayat in 30 days, in 1 month? Siguro pwede natin umpisahan. Basically po, para pumayat ang tao, dalawang bagay talaga tinitignan. Simple lang yung dalawang bagay. First, gaano karami ang kinakain mo? Okay, ilang calories kinakain mo? Yan, isang banda. Kabilang banda, gaano karaming exercise o galaw ang ginagawa mo? Pag mas marami yung kinakain mo, konti lang ang galaw mo, ito, marami kang kinakain. 'Di ba? Puro fast food, ang galaw mo konti lang, tumatanda na, konti lang galaw, tataba. Pero pag ang kinakain mo mas konti, tapos yung galaw mo mas marami, mas papayat ka. Okay? So, mas gusto natin either bawasan yung kain o damihan yung exercise, di ba? Ano ba mas madali sa inyo? Ang problema kasi po, pag binawasan nyo yung kain nyo, alam nyo yan, manghihina kayo, di ba? Medyo manginginig, di ba? Konti na nga kinain ko, half cup rice, tapos papalakarin mo ako ng 3 kilometro, baka himatayin ako. Kaya minsan ang technique, pag nagda-diet ka ng konting kain na medyo lupay-pay ka, medyo hinay-hinay lang sa bahay, pahinga na. So, pwede ka rin pumayat ganon. Low intake, konting exercise, pero mas mababa yung kinakain mo. So, 14 tips para pumayat. Number 1, pwede mo damihan yung lakad mo. Okay? More exercise, walking, jogging, biking, pwede yun. Yun ang isang style. Damihan mo yung exercise mo, pero may kinakain ka pa rin, pero mas marami lang yung exercise mo. Tapos, kailangan bumili ng timbangan. Hindi pwede walang timbangan. Hindi pwede tansya-tansya na, ay, mukhang pumapayat ako. Hindi po. Tumingin sa timbangan. Ano ba ang timbang ngayon? Bumababa ba o hindi? Every 2 days, kailangan magtimbang. Wag awayin ng timbangan, wag sigawan kasi tama yung timbangan. More exercise. Number 2, pwede mo gawin kung hirap ka mag-exercise. Kaya masakit ang likod, may sakit ang paa, hindi maka-exercise. Pwedeng bawasan mo yung kinakain mo. Basically, yung rice and carbohydrates ang pampataba. So, yung kanin, yung tinapay, yan talaga mabilis. Yung mga noodles, kung dati 2 cups ka, try mo 1 cup. Kung dati 1 cup ka, gawin mo half cup. 'Di ba? Kung noodles mo malaki, o minsan wag mo na ubusin. Kung tinapay mo, 4 na pan, gawin mo na lang 3 o 2. So, unti-unti, babawasan mo yung carbohydrates mo. Kasi ang problema sa carbohydrates, busog ka, pero after ilang hours, gutom ka ulit. Gutom ka ulit. Kaya, kain pa rin ng kain. Gugutumin ka. Okay? Gusto natin yung busog pero konting calories. Yung kanin, kasi. So, bawas talaga. Ngayon, pinipilit ko 3/4 cup rice na lang ako. 3/4 cup. Hindi na 1 cup, hindi na 2 cup. Number 3, piliin yung pagkain na nakakabusog pero low calorie. Ano to? Actually, lahat ng gulay low calorie. Ampalaya, favorite ko, low calorie. Yung simpleng luto lang, wala masyadong mantika. Yan, kahit maraming kainin mo, pwede. Pag sinabi mo ampalaya, kangkong, okra, ano bang mga gusto nyong gulay, mga talbos, pwede lahat yan, di ba? So, pag maraming gulay, parang kanin mo na siya. Siya ang pinakakanin mo, yung gulay mo. Paano naman kung salad? Di ba? Yung iba, ay, magsasalad ako, magda-diet ako. May problema sa salad. Kung gusto mo magsalad, pwede ka magsalad, pero suka lang, vinaigrette lang yung pangsawsawan mo. Kasi pag yung salad mo, nilagyan mo ng mayonnaise, Thousand Island sauce, Caesar salad, o yung mga matatamis na cream, ay baliwala. Useless yung salad mo kasi tataba ka pa rin. Kasi yung pinatong mo doon, sobra daming calories para siyang mantika at taba. Pwede repolyo, pwede. So, more salad, yung kanin, konti na lang. Okay?
Number 4, ito na lang talaga pampapayat natin, tubig. Di ba? Ako nga, kinain ko kanina, kalahating tinapay, kalahating nito. Ginugutom na ako eh, pero tinatimingan ko, sabi ko, bawal ako kumain hanggat hindi pa 11:30. So, pag ginugutom ka, inuman mo maraming tubig. Lolokohin mo yung tiyan mo. Isipin ng tiyan mo, ay may laman, pero tubig pala. Pwedeng hot water, tubig. So, number 4 tip, puro tubig lang ako. Kung gusto mo tsaa, pwede tsaa. Wala nang honey-honey. Kahit healthy ang honey kasi matamis eh. Pag kape, black coffee. Kasi tubig, pwede talaga. Okay? Ang kalaban natin, yung mga tumataba, basta tubig lang. Juice, wag na lang mag-juice kasi matamis ang juice. Kahit sabihin mo pa healthy ang juice, kahit sabihin mo mag-fresh orange juice ka, siguro fresh orange juice, bibilangin mo yun. Bibilangin mo yon. Pero yung mga juice na nabibili, yung mga iced tea, yung mga milk tea, nako patay tayo doon. Yung mga coffee sa mga mamahalin, hindi talaga. Tubig talaga. Soft drinks, lahat na yan. Kahit sports drink, kahit sabi mo pa buko, pwede siguro buko isa, pero isang buong buko isang baso ng buko juice, I think mga 45 calories yun. So, pag naubos mo yung buko na sabaw, 90 calories. Pag kinain mo pa yung buko, mga 250 to 300 calories. Parang 1.5 cup of rice. Kaya tataba ka rin sa buko. Kasi nga, may carbohydrate siya. Diba? So, tubig talaga pampapayat. Okay? Huwag mag-alala na kulang kayo sa calories. Pag tumatanda, 40, 50 years old, kailangan mas konti ang kinakain. Oo. Bakit mas konti pag tumatanda? Kasi maliit na muscle natin. Lagi na tayo nakaupo, di ba? Hindi tayo malikot. Yung mga bata, malikot kaya pataba tayo ng pataba. Tubig lang. Hindi kayo pag konti ang kinain nyo, actually mas healthy. Yung medyo gutom, okay daw yung medyo gutom. Kung kaya nyo matulog ng gutom, congratulations. Yung medyo gutom lang. Diba? Kasi pag natulog ka medyo gutom, na kaya mo, pagising mo, at least payat ka. Kung ayaw mo matulog ng gutom, kumain ka ng, gabi na, kumain ka pa ng pizza. Okay, sarap nga ng tulog mo, babangungutin ka sa pizza. Pagising mo naman, ang laki ng tiyan mo. Pero pag natulog ka na medyo gutom, hindi ko naman sinabi sobrang gutom, di ba? Yung medyo gutom lang, ay tamang-tama. Ako kasi konti kinakain ko sa gabi. Pag ginutom ako, may saging ako. Okay, may saging akong reserba pang emergency, pang laman tiyan. Number 5, eat slowly. Dahan-dahan lang yung kain. Okay, tatagalan mo. Okay, tapos maraming tubig. Number 6, mas maraming gulay, mas maraming fiber. Sinabi ko na nga, di ba? Mas maraming gulay, mas maraming fiber. Number 7, pwedeng medyo high protein. Mapapansin nyo pag kanin kinain mo, 2 platong kanin at konting-konting ulam, busog ka pero in 4-5 hours, gutom na gutom ka. Pero pag kinain mo siguro isang 1/4 chicken, okay, manok, let's say inihaw na manok, okay, or mga inasal, gusto natin, o 1/4 na chicken, kahit konti ang rice mo, hindi ka ganong magugutom. Kasi parang mas malakas yung protina pampabusog yung mga chicken. Kaya yung mga iba nag-intermittent fasting, yung mga high protein, mas busog yun Chicken, fish, egg, yung mga may laman. Yung karne mismo, konti naman yung karne, mas nakakabusog. Mas tumatagal ka doon. Kasi may laman siya Hindi katulad ng kanin, parang bula yung kanin, di ba? So, more protein, konti lang yung kanin, tapos more gulay. Number 8, kailangan mahaba ang tulog. Pag puyat ka lagi, tataba ka. Okay? Pag ang tulog mo, 1:00 madaling araw, gugutumin ka ng 12 midnight, may midnight snack ka pa. So, talo na tayo doon. Pag night shift ka, syempre, pagod yung katawan mo, antok ka. Pag antok ka, kailangan mo kumain. Babawi ka. So, kung matulog ka na mahaba, 8 hours, 9 hours, so wala kang kinakain. Matulog ka ng 9 o'clock, gising ka ng 7 o'clock.
'Di ba? So, wala kang kinain. Mas di ka pagutom. So, more sleep, mas papayat. So, less stress na rin yan. Less stress, less emotional stress. 'Di ba? Huwag mo isipin, birthday ko, kailangan kumain ako ng chocolate. O, na-promote ako, kailangan kumain ako sa restaurant. Yun. Pag kumain sa labas, yun din, iwas tayo. Yung mga nagyayaya, mahirap magyaya ng nakakataba. Number 9, may konting resistance kung gusto mo. May konting weights. Pwedeng wall push-up, o yung mga light weights, 3 pounds, 5 pounds, may tulong din yan. Number 10, pwede kayo mag-intermittent fasting. Siguro, yung intermittent fasting, siguro mga pangbata, mga 50 years old and below. Wala pa kayong 50, sa tingin ko, kaya nyo mag-intermittent fasting. Medyo mahirap lang yung 16 hours. Ako hindi ko kaya 16 hours. Kung kaya mo lang yung 12 hours, pwede na yun. 12 hours is medyo pwede na. Let's say, huling kain mo, 7 ng gabi. Diba? 7 ng gabi, huling kain mo. Ang kain mo sa umaga, 7 ng umaga. O, 12 hours na yon. Pwede ka magtubig, O, 7 p.m., 7 a.m., pwede na yon. Kung kaya mo patagal-tagalan, 6 p.m. ang kain. Tapos 8 a.m., 14 hours na yon. O, pwede na yon. Biro mo, 14 hours ka hindi kumain. Tapos, bawi-bawi na lang. So, medyo tinatagal natin yung kain. Tapos, konti-konti lang. Di ba? Parang kain ibon lang. Para lang wag lang magutom. Wag lang manginig. Wag lang mag-hypoglycemia. Alam niyo, hypoglycemia? Pag gutom na gutom ka, talagang mahihilo ka, parang babagsak ka, parang manginginig ka, kala mo nagpapanik ka, pero gutom lang yon. So, huwag ka mag-soft drinks, huwag ka mag-chocolate, kumain ka na lang ng kahit anong tinapay, yung normal kain, konti, para lang mawala yung gutom. Akin, saging lang, lagi ako maraming saging. Number 11, mag-ingat sa sarsa. Diyan tayo nalalagutan. Yung mga kababayan natin. Isip nila sarsa, baliwala. Sarsa minsan mas marami pang calories sa sarsa. 'Di ba? Pupunta ka sa fast food, may fried chicken, 'di ba? May sarsa ka na konti, gagawin natin, bubuhos natin lahat, 'di ba? So pag dinamihan mo yung sarsa, nakakataba na. Yung mga cream, yung mga dip, yung mga sauce, yung mga pizza, ang dami-dami pinapatong. Dapat pag mag-pizza kayo, yung mga lumang pizza. Wala na tayong mga lumang pizza na kinakainan ko. Yung mga parang 3M lang dati, yung may konting maliit na ham, na konting cheese lang. Yung ganun lang. Ngayon, ang dami na nakapatong. Pati yung crust, may hotdog pa. Talagang kain lang talaga ng kain, di ba? So, nasa dami pa rin yon. Number 12, dapat mas malikot. Mas malikot. Like kami, pag nakatira kami doon sa isang bahay namin, doon sa may kapatid ko doon sa Pasay, kami lang nandun. So, lahat kami gagalaw. Breakfast, sariling kuha, sariling linis, sariling washing machine. So, pag ikaw ang nagtatrabaho lahat, mas magalaw ka, mas papayat ka. Okay? Pero kung yung iba, may kasambahay o may nauutusang anak, o nakaupo ka lang, utos ka ng utos, dapat ikaw yung gagalaw Okay? More independent, more pagod, mas malayo nilalakad, mas maganda. Okay? So, move more. Gumawa ka ng paraan na mas naglalakad ka, mas ikaw nag-aayos para bawas din calories. Number 13, kumain ng medyo busog lang. Okay? Hindi mo kailangan maging mabusog. Sasabihin, ito yung laging argument pag tagal ko na dito sa social media. Lagi sinasabi ng nagko-comment, ba't ako hindi magpapakabusog? Ako, tanga? Siyempre, dapat magpapakabusog ako. Kakain ako hanggang busog na busog ako. Puro kanin. Mali nga Nakakita na ba kayo ng matabang tao na overweight na umabot ng 100 years old? Di ba? Mas mataba, arthritis, sakit sa puso, diabetes, hindi umabot ng 100 Yung mga tumatanda, kita mo, ang payat-payat nila. Tsaka meron ngayong pag-aaral, eat less,
live longer. Yung gutom daw na laging kulang ka sa calories, di ba? Parang may stress sa katawan, good stress daw yun eh. Yun daw yung nagpapahaba ng buhay, yung laging gutom, na parang kulang konti, medyo mas payat. Siyempre, pag mas payat ka, baga sa kotse, konti lang ang karga ng kotse. Di ba? Mas payat ka eh, mas kaya ng katawan mo eh. Pero tingnan mo, pag tumaba kayo ng 20 pounds, para ka may dalang silya. O, di ba pag overweight kayo, maglakad ka lang ng konti, hingal ka na. Umakyat ka sa hagdanan, hingal ka na. Maligo ka, hingal ka na. Bakit ka hinihingal? Tumataba. Di ba? Mas marami, mas pagod yung katawan. Pero pag mas payat, mas maluwag, mas nakaka-stretch ka. Kaya eat until half full lang. Pag may laman na ang tiyan, hindi ka nagutom, tama na. Okay? Hindi mo kailangan ipunin yung... Kung gusto niya mag-ipon tayo ng pera. Yun ang maganda. Ipon kayo ng pera, ipon kayo ng matutulungan, ipon kayo ng gamit. Kung gusto nyo, huwag tayo mag-ipon ng taba at pagkain sa katawan. Kasi hindi nga maganda eh. Konti lang kailangan nyo. Lalo na pag 50, 60, 70 years old, konti na lang. Ang kailangan mo lang tubig marami. Pero yung pagkain, mas konti. And lastly, number 14, ito mahalaga. Konti lang prutas ang pwede sa atin. Okay? Ano lang, isip nyo, lahat ng prutas. Hindi lahat ng prutas pwede. Ang pwede mo kainin marami lang, apple. Saging, pwede rin, mga 2-3. Pero pag kumain ka 2-3 saging, huwag mo na dagdagang na iba. Hindi ko sinabi saging na matamis, hindi banana Q. Saging lang talaga, gusto mo. Kung saba, lakatan, latundan, apple, banana, suha, konting dalandan, konting orange, pwede rin. Pero yung mga iba, medyo delikado tayo doon. Sa grapes, delikado tayo. Sa mangga, nakakataba talaga ang mangga eh. Pero pag kumain ka ng mangga, siguro parang isang platong kanin. Pili ka. Isang platong kanin o isang mangga. Pag kumain ka ng mangga, huwag ka na kumain ng kanin. No rice ka. Kasi yung mangga, sobra tamis. Tsaka yung ibang kababayan natin, pinipili yung prutas na yung malapit na masira. Yung pakwan na sobrang tamis, mangga na sobrang tamis, pinya na parang malapit na mabulok. Yung overripe, hindi rin po maganda. Kasi pag overripe, mas mataas yung glycemic index. Mas mataas yung glycemic index ng overripe, nakakataas ng blood sugar. Yung tama lang ripe, tapos konti. Ingat sa grapes, sa konti lang, sa pakwan, konti lang, sa melon, sa pinya, konti lang, lalo na sa mangga, konti lang. Oo, kasi nakakataba siya. Pero pwede kumain. Hindi ko sinabi hindi. Ang usapan natin, pampapayat eh. Yun ang problema. Tapos kailangan may timbangan. Kahit anong gawin natin, kailangan may timbangan para malaman yung timbang natin. Okay? Alam ko mahirap to. Sana po nakatulong tong tips para pumayat, para maging pumayat at maging mas healthy. Tsaka isa pa pala, pag pumayat ka, mawawala yung mga sakit. Pag pumayat ka, matatanggal lahat. Okay? Pag pumayat kayo ng 20 pounds, yung overweight, baka tanggal yung high blood mo. Tanggal yung high blood mo. O, diabetes mo, malamang kung 5 gamot mo, 2 na lang. Kung may insulin ka, baka matanggal mo insulin. Cholesterol mo, bababa. Uric acid mo, bababa. Arthritis mo, babawasan. Lahat mababawasan. O, lahat magiging matipid. Pati gastos mo, matipid pa. Diba? Alak pala, bawal. Alak kasi calories din. Okay? Dagdag. Kaya sinabi ko, tubig lang eh. So, try po natin to. Pasensya na pag medyo mahirap, pero ito talaga yung paraan para mas pumayat tayo. Salamat po.